Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is December 27, 2025. December 27, 2025 is Saturday. Ang Sabado po ngayon. Tama ba ako? Tama nga. December 27 is Saturday. Tomorrow is Sunday, December 28. Katulad po ng usapan natin, hindi natin pakikialaman ng Ebanghelyo para sa araw ng Linggo, kundi ilalaan po natin iyon sa ating mga pastor at mga pari upang bigyang aral at ipaliwanag. So, ang pag-aaralan po nating Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo para sa araw ng Lunes, December 29, Monday. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang pag-aaralan nga po nating Ebanghelyo ay para sa araw ng Lunes, December 29, Monday. So bago po tayo magsimula, tulad ng dati, inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa ating pananalangin. Sabay-sabay po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at kami malilika at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan mo ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang totoo, ang wasto at makatarungan, at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming mga kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon at Diyos. Hingahan mo kami, o banal na Espiritu, upang ang isipan namin ay maging banal. Gabayan mo kami, o banal na Espiritu, upang ang hangarin namin ay maging banal. Ilapit mo kami sa iyo, o banal na Espiritu, upang ang pag-ibig namin ay maging banal. Palakasin mo kami, o banal na Espiritu, upang maipagtanggol namin ang mga bagay na banal. Ipagsanggalang mo kami, o banal na Espiritu, upang ang mga banal na bagay ay aming maingatan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Tuloy na po tayo. Share screen po ako para maipakita sa inyo ang ebanghelyo na ating pag-uusapan, magiging tema ng aking pagbabahagi. Muli po, ang ebanghelyong ito ay para sa darating na Lunes, December 29, Monday. Wait lang po, share screen po ako. Okay. So, ito po ang ating ebanghelyo. Ito ay hango mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 2, mga talata 22 hanggang 35, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay tatalaga sa Panginoon. Nagalay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel.
na sa kanyang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ng sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulugsain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian, parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, yun po yung ating ebanghelyo. Stop share na po tayo. Ang ebanghelyo natin ay tumutukoy sa pagdadala ng mag-asawang si San Jose at ng ating Birheng Maria kay Jesus sa templo. At sa templo naroon si Simeon. Balikan natin, wait lang po. Mabalikan ko yung ebanghelyo, wait lang po. So, sino ba itong si Simeon? So, dinala ng mag-asawang San Jose at ng mahal na Birhen si Jesus sa templo. At naroon sa templo ang isang lalaki na ang pangalay Simeon. Ito po siya, i-highlight ko. I-highlight ko na po. Okay. So, yan po, naka-highlight. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. So kasama dyan, stop share na po tayo. Kasama dyan sa ebanghelyong binasa, hindi lamang yung pangyayari kung saan dinala ng mahal na Birhen at ni San Jose si Jesus sa templo bilang pagsunod sa kautusan. Okay? Pagsunod sa kautusan. So laging mahalaga ang pagsunod sa kautusan, di ba? Sinasabi, kailangan nating obserbahan, kailangan nating sundin ang kautusan. Okay? Sabi din niya sa Ecclesiastes, for that is the whole duty of a man. So mahalaga ang kautusan. Pero pagdating ni Kristo, ipinakikita lamang doon na ang kaligtasan na hindi lamang manggagaling sa pagsunod sa kautusan. Kasi kung pagsunod lang sa kautusan ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, bakit pa isinugo ng Diyos Ama si Jesus, ang kanyang bugtong na anak sa atin, kung sapat na ang kautusan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises? Kasi ang system nun, ang logic natin doon, may magkakasala sa kautusan. Tayo'y mga hindi perpektong tao na makasusunod
ng perpekto sa kautusan. May magkakasala at magkakasala sa kautusan. Kaya ang kaligtasan ay hindi lang talaga nakabatay sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pagkilala at pagtanggap kay Jesus na siya nating tagatubos o tagapagligtas. Okay? So, hindi sinasabing baliwala ang kautusan dahil nandyan si Jesus. Mahalaga pa rin ang sumunod sa kautusan. Kahit si Jesus, ang pamilya ni Jesus, si San Jose at ang mahal na Birhen, sumunod pa rin sila sa kautusan. Dinala si Jesus sa templo. Okay, presentation at the temple. Hindi dyan iinog ang ating usapan. So, sinabi ni Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, ayon sa ating binasang ebanghelyo, na si Jesus ay isang tanda, a sign. Siya ay magiging tanda ng mga pagtuligsa. Si Jesus ay magiging tanda ng mga pagtuligsa. Sa wikang English, contradictions. Signs or contradictions. Contradiction is a noun, which simply means combination of statements, of ideas, or features of a situation, or even facts that are opposed to one another. Magkatuligsa, magkalaban. Halimbawa, magkatuligsa ang kasinungalingan at katotohanan o katapatan. Magkatuligsa yon. Kasinungalingan laban sa katotohanan. Magkatuligsa ang dalawang bagay. Magkatuligsa ang kawalang katarungan at pagiging makatarungan. Magkatuligsa. Ang ating mundo't lipunan ay punong-puno ng mga katuligsaan. Sapagkat ang mundo ay puno ng mga taong maprinsipyo o mga taong wala din namang prinsipyo, mga taong ideolohikal, puno rin ng mga taong may malalalim na pananampalataya. Yan ang ating mundo't lipunan, punong-puno ng mga katuligsaan. Sa isang taong puno ng pananampalataya, ang buhay niya'y mapupuno ng katuligsaan. Kung paanong si Jesus, siya ay naging tanda ng mga katuligsaan, ang isang tao din na nananampalataya kay Jesus, ang buhay niya rin ay mapupuno ng katuligsaan. Tanggapin na natin yan. Kung tayo mga alagad, kung tayo mga tagasunod ni Jesus, ang mga bagay na naging tuligsa kay Jesus, magiging tuligsa din sa atin. Ayaw ni Jesus ng hypocrisy, di ba? Ng mga pagpapanggap, di ba? Sabi ni Jesus, galit na galit siya sa hypocrisy. Ang tulad nyo'y mga nitsong pinaputi, ngunit ang sa loob ay mga nangabubulok, nangababahong mga bangkay. Di ba? Pinapuputi nyo ang labas, ngunit ang loob ay bulok. Ayaw niya ng pagpapanggap ni Jesus. So kung tayo din, tagasunod ni Jesus, ganun din na magiging tema sa atin. Aayawan din natin ang pagpapanggap, ang mga hypocrisy. So again, kung tayo mananampalataya at tagasunod ni Jesus, mapupuno din ang buhay natin ng katuligsaan. Bakit ka magpapakatapat? Samantalang karamihan naman ay magnanakaw. Di ba? Katuligsaan. Galit na galit si Jesus dun sa templo. Sabi niya, ang bahay, ang templo ay ituturing na bahay dalanginan kung saan ang tao minimit ang Diyos. Pero ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw at tulisan. Na bakit ka magpapakatapat samantalang karamihan magnanakaw? Magnakaw ka na rin. Total naman ginagawa ng marami. So gawin na rin natin. Katuligsaan. Habang ang mga taong may pananampalataya ay hinahanap kung ano ang kalooban ng Diyos, ang mga taong walang pananampalataya o di naniniwala sa Diyos ay walang takot o gumawa ng masama.
So, isang napaka mapanganib na sitwasyon at kalagayan sa buhay kung wala kang Diyos, tapos may Diyos, tapos may divine justice. Haharapin at haharapin talaga natin anuman, okay? Sapagkat ang lahat ay magsusulit ayon sa kanyang ginawa. So, isang napaka mapanganib na sitwasyon at kalagayan sa buhay, yung wala kang pananampalataya, yung wala kang Diyos. Kasi hindi ka na matatakot gumawa ng masama. Isang paraan upang makilala ang Diyos ay ang makilala natin ng kanyang mga pamamaraan, ng kanyang mga daan. Ang sabi, usually ang mga pamamaraan nating tao ay iba sa pamamaraan ng Diyos. Our ways are not God's ways. Even our time are different from God's time. God's way, God's time. Not our way, our time. Minsan ipinipilit natin malimit ang mga panahon at sitwasyon ayon sa ating kagustuhan o kalooban. Ngunit iba kung magplano ang Diyos para sa atin. Ang mga plano natin sa buhay ay madalas akala natin yun na ang pinakamabuti, yun na ang pinakamagaling para sa atin. Hanggang sa mangyari ang isang bagay na magbabago ng hindi ayon sa ating mga pinagplanuhan. Hindi natin ginusto. At magtatanong tayo, bakit nagkaganon? Hindi ko naman to ginusto. Hindi ko naman ito ang plano para sa sarili ko. Hindi ko ito ginusto, hindi ko ito ninais. Pero bakit nangyari? Ako hindi ko pinangarap na maging guro. Ayaw na ayaw ko ngang maging guro dahil sa mura kong kabataan, nasaksihan ko ang hirap ng buhay ng isang guro. Public school teacher po ang nanay ko. Public school teacher din siya. Maraming madaling araw nung bata pa ako. Nagigisnan ko siya sa madaling araw. Inihahanda ang kanyang mga gagamitin sa pagtuturo. Ang kanyang lesson plan, ang kanyang mga visual aids. Tapos kahit Sabado at Linggo, trabahong paaralan pa rin ang inaasikaso. Check ng papel ng mga bata, ng mga estudyante niya. Check dito, check doon. Tapos gagawa ng mga pagsusulit ng test, mamakinilya, ipapatulong pa nga sa akin eh. Ako nagmamakanilya ng exam. So gawa ng mga pagsusulit, tapos kwenta ng mga grades ng mga estudyante niya. Nakita ko ang samot-saring hirap ng pagiging guro. Lalo na yung nagpapakabuti ka ng guro, ngunit may mga estudyante pa rin na unappreciative or ungrateful. Iba pa nga, bastos. Pasensya na po. Okay, ayan na naman tayo. May pagkapranga po ako. Ganun talaga. Nakita ko, naranasan ko. Maiidlip yung teacher. Maiidlip yung teacher namin. Maglalamukos kami ng papel. Tapos habang tulog siya, binabato namin ng nilamukos na papel. Kabastusan. Kabastusan. Napagod si teacher. Nagpahinga. Umidlip sandali. Anong ginawa? Anong ginawa? Naglamukos ng papel. At habang tulog si teacher, binabato-bato si teacher ng mga nilamukos na papel. Ungrateful. Unappreciative. Bastos. Disrespectful. Kaya ayoko maging guro. Mahirap at mahirap na underpaid pa. Underpaid pa rin naman, di ba? Kaya maraming guro nangingibang bansa. Maraming guro nangingibang bansa. Dahil sa ibang bansa, pinagpapahalaga ng mga guro ng malaki kumpara sa sarili nating bansa. So dito, subsub ka sa trabaho, tapos ganito ang sweldo mo. Samantalang sa ibang bansa, yung ituturo mo, nakahanda na. Ituturo mo na lang. I-execute mo na lang.
Hindi na ikaw ang gumawa ng lesson plan. Hindi na ikaw ang gumawa ng mga visual aids and materials. Execution na lang ang gagawin mo. Tapos babayaran ka pa ng malaki. Saan ka pa? Pero dito, sa'yo na lahat, underpaid ka pa. Hindi naman po sa nagko-complain. Nagsasabi lang tayo ng realidad, lalo na sa buhay ng mga guro. Kabalik sa Ebanghelyo, ang mga taong bukal lang at talagang may pananampalataya ang makakakilala sa loobin ng Diyos. Those who are only the faithful ones. Okay? Those who are the faithful ones, sila lang ang makakakilala talaga sa loobin ng Diyos. Ganyan si Simeon sa Ebanghelyo. Na-recognize niya, na-recognize niya si Jesus. Eto na ang pangakong tagapagligtas. Samantalang ang iba failed to recognize. Okay? He recognized he saw Jesus, the child Jesus, the Savior of the world, while others or many do not. While others failed to see and recognize Jesus, the Savior, Simeon was what? Contradictory. Contradictory to the fact. Si Simeon, nakilala niya si Jesus. Na-recognize niya, nakilala niya, ito ang ipinangakong tagapagligtas. Someone who will take comfort over Israel. Okay? Na-recognize si Simeon. Samantalang iba hindi. Bakit na-recognize si Simeon? Babalik tayo kung sino si Simeon. Anong sabi? Sino si Simeon? Anong sabi? Sino si Simeon? Lalaking matuwid, may takot sa Diyos. So yung mga taong may takot sa Diyos, mga taong matuwid, sila lang talaga ang makakakilala ng lubos sa kalooban ng Diyos. So kung hindi ka matuwid at wala kang takot sa Diyos, makilala mo ba ang Diyos? Makilala mo ba ang Diyos? Ma-recognize mo ba ang Diyos? Sa sarili mo ngang buhay, hindi mo ma-recognize ang Diyos. Puro ka kapalpakan sa buhay mo. Tapos sabihin mo, kilala mo ang Diyos. Hindi talaga. Sa isang taong matuwid, sa isang taong may takot sa Diyos, siya ngayon, si Simeon, nakilala niya, na-recognize niya, ito si Jesus. Ito ang ipinangakong tagapagligtas. And someone who would comfort Israel. And so, nakilala niya kasi he was a faithful servant. He was a righteous man. And he is open in terms of his faith. Bukas ang kanyang paningin, ang kanyang the eyes of faith. Diba? The eyes of faith. Simeon waited and patiently waited for the Holy Spirit assured him. Siniguro sa kanya ng Espiritu Santo, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang katuparan ng ipinangakong tagapagligtas sa Israel. He would not die till he saw the fulfillment or the promise to him by the Holy Spirit. Ironic. And sometimes, there are people who thought that they are doing God's will. May mga tao nag-iisip, ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Pero in reality, hindi. And so, pwede bang ganun? Sasabihin mo, may Diyos ka sa sarili mo, pero ikaw ay isang taong bastos at arugante. It's contradictory, ironic. God's way, God's will, is the way of peace. Paulit-ulit, I've been so vocal about it so many times. I am afraid about what if our country be governed by people of violence, people of abuse, people who do harassment. Ano mangyayari sa kinabukasan ng ating bansa? What will be the future of our country?
Kung ang mga mamumuno sa atin ay ganyan, bayolente, marahas, mapang-abuso, ano na ang kinabukasan ng ating bayan? It's a contradictory. It's a contradiction. Kung tayo tuturing natin ang ating mga sarili na tunay na Kristiyano, we will act contradictory to it. We will be against violence. We will be against abuse. We will be against harassment. We will be against injustices, and so forth and so on. Do the right thing is unpopular. Hindi popular. Doing the right thing. What is popular? Go along with the tide. Sige na. Umayon na lang tayo. Umayon ka na lang. Tutal naman ginagawa ng marami. Gawin mo na rin. Tutal naman maraming nagnanakaw. Maraming magnanakaw. Magnakaw na rin tayo. Yun ang popular. Yun ang popular. Pero what is unpopular? Manindigan. Ikaw naman. Ang KJ mo, sabihin pa, ikaw naman ang KJ mo, killjoy ka. Yun ang joy? Magnakaw. So what is popular? Go along with the tide. Go along with the tide of corruption. Go along with the tide of abuse. Go along with the tide of harassment. Go along with the tide of violence. And that is popular. That is what is popular. What is unpopular? God's way. God's way. God's will. Marami pa rin tao hindi ginagawa yan. Simeon was a good example. Simeon was a good example. Simeon was upright. Simeon was devout. Simeon was faithful. And by so, dahil si Simeon ay upright, dahil si Simeon ay devout, dahil si Simeon ay faithful, God revealed Himself to Simeon. God revealed Himself to Simeon. Babalikan natin yung sinabi kanina. Yung mga taong matuwid, yung mga taong may takot sa Diyos, magpapakita ang Diyos sa kanila. To be a follower of Christ is a sign of contradiction about every darkness and doubts. We pray that the dawn of salvation shall surely break upon us sa ating lipunan at sa ating mundo. We pray that we may live our faith like Simeon, hoping that we shall see the time will come and that God will be then comfort our nation. Grant us faithful leaders who would contradict falsehood, deceit, lies, and corruptions, and so forth and so on. Every darkness and every doubt. Maliwanagan nawa ng Diyos ang ating lipunan. Katulad ni Simeon, mabuting ehemplo. Matakot tayo sa Diyos. Sikapin nating mamuhay ng may katuwiran. So, dyan na po natin tapusin. Dyan na po natin tapusin. Masyado tayong humaba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Father Aaron po ulit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po sa inyo at hanggang sa muli.